makatulpo. Radio is the oldest medium. And with the advent of technology, kailangan makasunod pa rin ang DZMM. Para kung ano yung gusto ng market mo, dun ka. Don't wait for them to go to you. You have to go to them. Yung relevance ng website para dun sa mga customer namin ay yung pa rin paghatid ng mga balita at information that will be very helpful to them in the fastest way that they can get it. Ano po ang reaksyon ng ECOP sa panukala ni Senador Tito Soto? So even if you're in the US or nasa Canada or nasa Japan, nasa Australia, kung ano yung naririnig ng mga kapamilya mo dito sa Pilipinas, sabay mong naririnig. Sa Cagayan de Oro. Hindi sila naiiwanan sa balita, sa mga issue na relevant and timely for the Filipinos. Well, the age bracket of DZMM radio belong to the 35 years old and up market. Pero itong dzmm.com.ph, nakatap kami ng market who belong to the 18-year-old to 25-year-old age bracket. Handang-handa na ang buong pwersa ng We were able to achieve a page views of around 4 million. That is like a 100% increase from its 2011 page views. Maya! Sir Chief! Be Careful With My Heart was conceptualized is primarily for the Filipino audience. Gusto lang namin magkwento ng isang kwento na magre-reflect ng totoong buhay ng tao, specifically ng mga Pilipino. Please comply. Yung pagmamano, kapit-bisig ng isang pamilya, the unwavering and the strength of the Filipino spirit. Kapit-bisig! This is exactly the virtue and the attitude of the family of Maya, na hindi sila natitinag. Nakakatanggap kami ng mga kwento na nasa ibang bansa siya, heartbroken or crippled. I had an accident resulted to a spinal cord injury. Wala akong pamilya dito. Ako lang isa. Be careful lang ang pinanonood ko 6 times a day. That's my therapy. That's more than an entertainment program. That's clearly a service to nation building. For the world tour of Be Careful With My Heart, ang palagi nilang sinasabi, they're reminded of their Filipino culture. It also bridges the gap between the old and the new generation of Filipinos kasi ang nagiging habit nila, pag nanonood sila, pamilya silang nanonood. We constantly remind ourselves na ano yung unang minahal ng mga tao sa ating program. Iyon yung binabalikan namin at minimake sure namin na hindi mawawala kahit na hanggang saan pa kami makarating. Parang nananalamin Pulot kami ng mga gandang aral at nagiging inspirasyon namin na isasalita sa MMK. Gusto naming bigyan ng honor at recognition yung ating mga manonood. At the same time, I think it's also proper to honor the men and women behind the program kasi napakahirap panatiliin ang kalidad at interes ng mga tao sa loob ng 2 dekada. Our purpose is to impart and share the stories of ordinary Filipinos here and abroad. Nagpunta kami sa mga probinsya, natuwa ang mga tao, parang mas minahal nila ang MMK. Sinasabi nila, kayo ang lumalapit sa amin. Maalala mo kaya isang kaibigan na pwede mo i-share ang iyong kwento at hindi ka matatakot kasi faithful sila the way they narrate their stories without exaggeration or judgment. Mahamak sa isang katulad mo. Ito ay nagbibigay ng malinaw na pagsalamin doon sa pinagdadaanan naming mga LGBT. Para naman sa mga kwento sa abroad, nagkaroon na rin ng pagkakataon na pumunta rin doon ang grupo ng Maalaala Mo Kaya. Kaya nakapag-produce tayo, nakapag-feature tayo ng mga kwento nasa North America, Korea, Canada, sa Dubai. The airing of the episode is not the end, but I believe it's only the beginning. Kasi after watching each episode, ito ay nagbibigay inspirasyon sa bawat Pilipino na makatulong. May napagawaan na kaming school, marami kaming pamilyang na-reunite, marami kami napa-opera mga letter sender, nabigyan ng donasyon. I can say that Maalala Mo Kaya is part of the personal journey of every Filipino.